inaano naman po namin ay yung sukat ng lupa para malinawan talaga. Hanggang ngayon wala naman po silang pinapakita. Wala silang may pakita. Kahit nga po si Papa, sukat ng lupa ang hinihingi sa kanila para masabing kanila talaga to. At Isabel, ganito na lang para iwas tayo sa problema. Huwag na natin ipilit kung magkakaroon lang kayo ng kaaway dito. Ano? Galing na tayo doon sa bahay na sinasabing may-ari po ng tahanan nila, ay lupa nila Ate Isabel. So nakipag-usap po ako doon sa may-ari na sabi ko kung totoong sila yung may-ari nitong kinatitirikan ng bahay nila Ate Isabel, at kinonfirm po nila na talagang sa kanila daw yun. So hindi na lang natin binidyo kasi respeto sa privacy nila. At ngayon papunta ako dito kay Ate Isabel para kausapin ulit sila. Ako nalulungkot po ako mga kalim kasi gustong gusto kong magkaroon sila ng maayos na tahanan. Kaya nga lang po ganito naman yung problema. So may nagmamay-ari pala talaga nitong lupa na to. At hindi tayo pwedeng manghimasok dito sa lupa nila, sa madaling salita na lang. So di ko na po alam gagawin ko kung paano pa mapapabahayan sila Ate Isabel, sila Abdul. Ginagawa ko naman po lahat ng best ko para po sa kanila, para lang magkaroon sila ng maayos na buhay. Tara, kamustahin natin sila. Nang mga oras na ito ay dumating ako dito sa bahay nila Ate Isabel at hindi nila alam na nandirito ako, at ang nadatnang ko dito ay ang mga bata, at nakita ko rin dito si Abdul na natutulog na wala man lang sa plot, at nakita ko rin dito na napakarami talaga nilang gamit na hindi naayos dahil sa dami ni Ate Isabel ginagawa. Dito na si Ate Isabel at naabala natin, nagpapa-breastfeed siya sa anak niya. Kumusta kayo Ate Isabel? Okay lang naman po. Okay lang naman kayo. Ate Isabel, pasensya ka na, nagpasok kasi ako sa loob ng bahay niyo kanina. Nakita ko si Abdul nakabutubad tulog. Bakit po nakawala siyang sa plot? Yan, nakatulog lang po yata ng walang damit. Kasi kawawa naman, baka mamaya mahampas ang hangin. Sabi nga ng matatanda, baka pagsaktan pa ng tiyan o lalo na umuulan-ulan yung singaw ng lupa. At Isabel, bakit sobrang kalat dito sa bahay niyo? Hindi nga po naliligpit pa. Hindi ko man po pa naintindihan. Si Ate Isabel, hindi natin pwedeng asahan pa sa paggagawa ng ganito kasi yung mga kapatid niya sana. Grabing kalat po kasi yung mga diaper na rin dun sa loob nyo. Dami na nga po. Hindi ko pa po kasi nilalaban ko po yun. Nilalaban? Bakit? Anong ginagawa pag nilalaban? Ginagawa nga po namin unan. Hindi ko naman po kasi pwedeng itapon at wala naman po dito mapagtapunan. Walang pwedeng pagtapunan. Baka pwedeng hukay, ilalagay sa sako, tapos hukayan, doon na itatalbon. Ano? Hindi ko alam, hindi ko pwede maghukay, baka magalitan na naman ako. Kahit sana ay pagpaalam para lang hindi sobrang kalat din sa bahay nyo. Ate Isabel, ang may-ari pa lang sinasabi ninyo po nitong lupa ninyo, yun nandiyan sa taas. Yung may simentadong bahay. Hindi naman po yun yung pinakang may-ari nito. Sila yung caretaker? Opo. Okay, kasi nanggaling po ako doon kanina bago ako dito bumaba at kinausap ko nga po sila. Before ako dito pumunta, kahapon po nanggaling na kami dito sa nyo dito. Ano ba yung Kagawad ba yung kapitan? Kagawad. Galing po kami at kinausap ko nga, kinonfirm ko sa kanila na kung may nalalaman ba sila tungkol dito sa kinatitirikan ng bahay nyo. At sinabi po nila na mas mainam daw na makipag-usap kami ay nandito nga sa taas ng lugar ninyo. At ngayon bago kami pumunta dito, nagpaiwan ako kalarans, kinausap ko po doon at kino-confirm po nila na talagang pagmamay-ari daw po nila itong lupa na ito, pati daw po hanggang doon sa dulo, pagmamay-ari daw po nila. Sabi nga daw po. Although sa nakikita natin at sa mga viewers, talagang ito bakawan ito. So ibig sabihin ito, noon pa man ay abot dito ang tubig. Kasi hindi ito tutubo yung mga ito dito kung dito naabot ng tubig. Tinanim po pati. Tinanim dito kasi nga inaabot ng tubig. So kaya nga lang, ayaw naman natin ng problema. Although nakapag-usap naman ako, kaso nga lang may plano pala dito talaga. At kami na lang naman daw po kasi talaga hanggang dun lang naman sa may pamana. Sinasakop naman po nila lahat hanggang dun. sabi po nila sa akin na hanggang dulo. Opo, ang inaano naman po namin ay yung sukat ng lupa para malinawan talaga. Hanggang ngayon wala naman po silang pinapakita. Wala silang may pakita. Kahit nga po si Papa, sukat ng lupa ang hinihingi sa kanila para masabing kanila talaga to. Yun yung kasi yung pagbabasihan, di ba? Opo. Pero hanggat wala
wala naman daw pong ipapakita silang sukat ng lupa dito. Wala rin naman daw po silang ano dyan. Kasi sa pagkakasabi nila sa akin ay yun nga, talagang kaya daw nilang patunayan na sa kanila talaga itong lupa na ito. Ayan, tagal-tagal Kaya daw nilang patunayan. Wala pa naman po sila napapakita. Oo, kaso nga lang ang kinakatakot ko dito mga kalingap, baka kapag nandun na, nasimulan na natin, doon naman sila magreklamo sa atin. Hindi po sila nakikipag ano sa amin. Lagi nilang dinadaan sa ibang tao. Imbis na kayong kausapin Opo. sa ibang tao Pati yung ibang pinapadaan. taong wala namang alam dun sa ano. Ang pinagano lang ano. Kung talaga namang gusto nilang maanong kanila to, pwede naman nila si Papa ang sabihan. No? Si Papa lang naman ang pwede nila mapagsabihan, kaso ayaw din naman yata nila. Kaya nga po, kanina may mga tao doon sa taas, sabi sa akin na kung gusto daw talaga mapabahayan sila sa Isabel, mas mainam daw na ilayo na lang daw dito para maiwas daw sa ganung problema. Kasi talagang pinaninindigan ng nagsasabing may-ari nito na talagang pagmamay-ari nila nga talaga ito. Na hindi lang dito, na pati pala doon hanggang dulo doon. May mga bahay pa po kasi dito mga kalingap sa dulo, pati daw yun, sakop daw yun. Tagal-tagal naman dyan. Ano kaya yung pwedeng gawin natin at Isabel? Kasi ako gusto ko po talaga hanggat nga maaari nung pagpunta ko dito nung pagsukat kinabukasan gusto ko masimulan na kaagad. Yun din ang sabi ko sa karpentero na baka pwedeng masimulan agad kung available ka tayo, masimulan agad natin ito. Ano kaya yung plano natin dito at Isabel na pwede nating gawin? Kasi sinasabi naman nila na hindi nga daw pwede at may plano sila dito. Ang alam po kasi talaga ng namin dito, timberland na to eh. Kahit naman kami, kung tatanungin kami, talagang pagmamayari ito ng gobyerno. Kasi ang paliwanag Kasi- naman po sa amin ng ibang tao nung may alam ng ano dito, ano naman daw po. Hindi daw po pwedeng sakupin ng coconut land yung yung gantong pakatan tapos tubig. Hindi naman daw po pwedeng sakupin ng nyugan yung ganun. Kasi ang inaantay ko sana kanina na sagot nila ay sige po, pwede naman. Kaso nga lang hindi, wag kasi Ate Isabel na nagsabi, hindi talaga sila sasagot sa ganun. Hindi po kasi kami magkakasundo. Ano yun? Hindi po kasi kami magkakasundo. Kaya pala. So ngayon, medyo alam ko na, naliliwanagan na rin ako na baka kaya hindi tayo pinapayagan o ano man dahil sa hindi nila pagkakaintindihan nila Ate Isabel. So tayo naman, ayaw naman natin ng problema. Although gusto lang naman natin makatulong, ayaw natin ng anumang magiging problema nila Ate Isabel dito. Baka lalo silang pag-initan kung darating yung time na dati pa kayong pinag-iinitan. Ang hirap na sitwasyon po dito. Masakit sa ulo. Isipin kasi kami iniisip namin kung paanong pwedeng paraan. Kaya nga nakipag-usap na ako para nang sa ganun malinawan po kami, mas kumbaga may confirmation kung papayagan tayo, may approval nila nung sinasabing may-ari nitong ano na to. So hindi ko alam Ate Isabel kung ano yung plano pa sa ngayon. Ikaw ba Ate Isabel, may naisip ka ba na ano? Wala din po. Ha? Wala din po. Pinagpipilitan nilang kanila to eh. Kung maaari lang sana mga kaliyam, kung mayroon lang tayo ditong pwedeng hulug-hulugan na lupa na baka pwedeng hulug-hulugan na lang para lang may alis sila Ate Isabel dito. At Isabel, ganito na lang para iwas tayo sa problema. Huwag na natin ipilit kung magkakaroon lang kayo ng kaaway dito. Ganito na lang po. Baka po sakali sa makalipas ang ilang araw o baka po meron kayong malaman dito na pinagbibiling kahit na maliit na lupa na sasakto yung bahay ninyo na pwede nating hulug-hulugan sa kanila. Bilang mali mo, maawa din at tulong na lang nila sa inyo. At kami po ang bahala maghulug-hulug sa kanila. Ha, Ate Isabel? O kaya kahit 2 gigs, 3 gigs kung pwede. Gano'n na lang yung plano natin? Sige po. Ha? O sige, sana magpatulong ka. Kasi kami Ate Isabel, baka hindi ko maipapangako na maasikaso ko yung ngayon lupa. Kasi sa sobrang dami din namin asikasuhin. Kagaya ngayon, paalis na naman kami sa isang araw. Punta kami ng Quezon, no?
yun lang yung akong makikiusap sa iyo na sana tulungan natin yung isa't isa na makahanap tayo dito ng ng lupa na pwedeng magbibigay sa atin ng 2 gibbs, 3 gibbs, ha? Yung merong malapit-lapit sa tubig, yung di kayo mahihirapan. So change plan tayo dito kay Ate Isabel kasi tagilid tayo dun sa unang plano. Yun na lang, ha? Agree ka ba doon? Okay lang po. Ha? Apo. Okay. Tapos sana pag kung sakaling dumating yung time na yun, panatilihin ninyo yung kalinisan. Okay. Sana mapatuloy na natin to. Ate Isabel? Okay. Yun lang naman yung gusto natin dito. So huwag na natin pilit dito. Magkakaproblema lang sila Ate Isabel. Baka lalong, sabi nga nila, pinag-initan sila noon pa man. Baka lalong lumala. Kaya huwag na lang natin ipilit. Ate Isabel? Okay. Ano bang ginagawa mo ngayon? Nagpapadito po ako dun sa maliit ko. Nasaan yung mga kapatid mo? Pumasok? Nagpasok. Kung pwede lang, linisan mo, Rans. Linisan mo itong bahay. Grabe yung dumi kasi. Tingnan natin si Abdul dito kung gising na. Ay, tulog pa rin si Abdul. Anong ginagawa nyo? Naglalaro. Ay, grabing kalat dito kay Ate Isabel. Wala kasi silang mga lagayan ng gamit man lang dito, kaya sabog-sabog yung gamit nila. Dati po kasi malaki po. Pinaglalagyan po talaga kami dati. Ano po yun? Dati po kasi may pinaglalagyan talaga kami, inasira. May mga pinaglalagyan kayo ng gamit dati? Anong nakasira? Tubig? Nagtatagal na rin. Ibig sabihin itong bahay na ito, malaki pa ito? Mas malaki pa dito? Siya po yan, kasama. Kadugtong ito? Tapos po yung kabilang niya siya. Ay, oo nga malaki-laki nga pala talaga ito kasi. Ito, meron ito dito dating bubong pa. Opo, nandyan dati. Oo, nasira na ito. Tapos yung nasa harapan nila, may bubong pa rin yung dati. So malaki nga talaga dapat itong bahay nila Ate Isabel na ito, Kaso nga lang, dahil sa tubig, sa paglaki ng tubig, nasira. Tsaka delikado pala. Kasi kwento mo pa lang sa akin ngayon na nasisira yung bahay dahil sa tubig, talagang delikado dito. So mas mainam na nga lang siguro ganun. Magpapatulong din tayo dun sa, may mga kakilala kami dito. Mama ni Cyril, noong nakaraan nagtanong na din kami kung may mga lupa sila na alam at maghahanap sila. So si Ate Isabel din, sa may mga kakilala mo dito. Marami ka bang kakilala dyan sa taas? Kasi sa iyo, ang dami nakakakilala. Kakaunti lang po. Sa akin po talaga marami, pero pag ako po halos wala pa akong masyadong kilala. Talagang kilala ka ng mga tao dyan. Halos pag sinabi kong kay Ate Isabel, alam na nila. Dito naman na po ako laki. Tsaka wala po kasi nang mag-aaral ako. Wala na silang ibang halos mukhang nakikitang dito na diretso ako. Ikaw lang talaga. Grabe, Anong natapos mo, Ate Isabel? High school po. High school grad ka? Kaya pala si Ate Isabel ay marunong din siya sa mga English. Kaya pala ganun yung pronunciation ni Ate Isabel. Kasi tapos siya ng high school. Ba't hindi mo binalak mag-aral ng college, ng kolehiyo? Naman din po, kaso financial pa din. Ang problema. Nung bang nag-aaral ka, Ate Isabel, matataas ba yung mga grades mo? Opo. Pasok nga po sana ako sa scholar ng pag-college, kaso nakaalis naman na po ako nung agad. Saan ka nagpunta nun? Nagpa-Maynila na din po ako nun. Nagtrabaho ka doon? Bilang? Nag-ano lang po ako dun, nagkasambahay lang. Kasambahay? din po ako nun. Sayang pala yung opportunity. Pasok ka pala sa scholar. Pinauwi Ano yun? Nalaman mo na pasok ka sa scholar? Nasa Manila ka na? Siya na po. Grabe. Pinauwi naman po ako, di na po ako pwedeng umuwi at hindi pa ako masyado natatagalan. Magagalit yung amo mo. Kasi ginastusan kanila sa pamasahe, ganyan. Ganyan naman kasi pagkasambahay sa Manila, bagastusan kanila sa pamasahe, lahat-lahat. Kaya pati ikaw, mahihiya ka kung gugustuhin mo umalis ka agad, di ba? Tsaka mabait po yung naging amo ko Mabait yung dati. naging amo mo. Tumagal ka ba doon? Magal po ako dun. Nag-uwi lang po ako na nagkasakit ako. Tapos pagbalik ko po kasi, saktong nagkasakit ako, di na ako nakabalik ulit. Ay, ganun pala yung kwento ng buhay natin sa Bel. Palibasa, hindi natin natatanong yung tungkol sa kanya. Laging tungkol kay Abdul, sa mga magulang ni Abdul. So, yung pala yung naging experience ni Ate Isabel, shinare niya sa atin ngayon. Grabe. Ano ba yung course dapat na kinukuha mo nun? Educational po. Wow. Di sana pala kung sakaling nakapag-aral sa Ate Isabel nun, teacher na sa Ate Isabel ngayon. Graduate na po sana. Kag-graduate na po. Ano sana yung plano mo na major mo nun? Major in English po. Ay, grabe. Kaya pala sa Ate Isabel ay ganito. Kasi nung una pa lang na usap namin Ate Isabel, napapansin ko, sabi ko si Ate Isabel may talino kasi nakakipag-usap siya sa atin, nakikipag-communicate siya sa atin ng may mga English words. So sabi ko,
si Ate Isabel kahit ganito yung ano nila, may talino si Ate Isabel. So totoo, tama yung inala natin. Talagang may ano si Ate Isabel. Sayang naman, ano? Kaya nga po. Pero kung sakali nakapasok ka doon, sino magsusupport sa'yo noong mga time na yun? Nung ano po, nasayang din ang dami po sana ang gusto magpaaral sa akin. Naiya naman po ako at sabi ko, hindi ko alam kung anong pwedeng maging kapalit ng pagpapaaral sa akin. Malay mo, baka ano lang, magtulong ka sa bahay. Ayun. Di mo sinubukan. Hindi po. Grabe, kung magkakaroon ka ba ng pagkakataong mag-aaral ka pa rin. Bala ko pa rin po sana kasi di na kaya. Madami na akong binabantayan. Sayang kung andito lang po yung mga magulang ni Ate Isabel na pwede magbantay sa mga bata dito. Pwede si Ate Isabel mag-aral. No, Ate Isabel? Kasi dito, meron ditong, ang Aleo College ba? Public school? O sayang, public school. So siguro hindi naman sobrang laki na magagastos. Baka mali natin may tumulong sa atin para sa pag-aaral ni Ate Isabel para makapagtapos ulit. Ang taas ang ano ni Ate Isabel, pangarap, teacher. At saka major pa niya yun, major in subject niya sa ano, major in ano tawag doon? English. Major in English pa yung gusto niya maging subject sa mga bata. So talagang good sana. Sana hindi magiging ganito ang ano ni Ate Isabel, kayang-kaya niya yung i-provide. Kasi ang teacher malaki din ang benepisyo niyan, maganda ang benepisyo, no? Tapos kapag nakapasa pa si Ate Isabel sa ano sa ang tawag dito, sa board exam, pwede na siya magturo sa public. Ano kasi mas malaki yung alam, pagkakaalam ko lang. Tama ba 'yan, Ate Isabel? Opo. Mas malaki ang sinasahod sa public kaysa sa private. Hindi ko lang po. Pero yun sa mga naririnig ko ng mga teacher, talagang mas malaki sa public kaysa sa private. Mas maraming benepisyo na natatanggap, ano? Opo, yung benefits po talaga madami sa public. So, sayang. Sana ano, Isabel, makapag-aral ka sana. Kung sakali bang may tutulong sa atin at Isabel, may tatanong ako sa iyo na pag-aaralin ka, uuwi kaya dito ang magulang mo para bantayan ng mga bata? Dito po alam. Pero yung papa ko po nag-uwi ng isang araw kasi alis din daw po siya ng 7. Nag-uwi dito. Ano po, kinausap niya ba doon sa taas? Hindi niya nakausap. Hindi man. Hindi talaga nakipag-usap. Yun, wala talaga. Kahit papa pala ni ayaw kausapin. Hindi tsaka alam naman po kasi nila yung dahilan. Nagkakaalitan din po kasi sila dyan gawa dun sa kapatid ko. May problema sila sa kapatid mo. Tapos dadamay lang kayo. Kasi pamilya eh. Kasalanan naman po kasi nila talaga. Tsaka naman po, yun nga po yung pinagpipilitan nilang kanila to kahit yung tatay ko naman, hindi man daw po talaga natusakot. Tsaka yung hinihingi po kasi talaga namin pruweba nila, hindi nila na ibibigay. Hindi na ipapakita, no? Kaso nga lang, Ang tagal na po nilang sinasabi, taon na rin hanggang ngayon, wala naman po. Kaya nagbahay na lang nga sila papa dito eh. Hindi man din po nila napaalis kasi alam naman nila hindi man talaga nila pero basta mapipilit. kasi wala silang proof. Ano? Wala po. Okay. Kaya nagpatira naman po sa amin dito yung may hawak din ng papel nito eh. Yung bang may-ari dito, sarili niya itong lupa? May ano po siya, may kasulatan din po siya yung may hawak. Parang may, Kapatid po yun, nilili. parang meron siyang, ano mo tawag doon? Rights. Meron siyang rights. Okay. Pero kayo, wala ba kayo ditong pinanghahawakan na rights man lang? Wala po. Yun lang po nagpatira sa amin dito. Parang kamag-anak din po namin luluhin. Sa side po ng papa namin. So may isa pa sana tayo ditong pwedeng gawin. Pwede tayong lumapit kay Mayora at doon natin itanong. No? Pwede din yun. Na kasi sakop naman niya ito. Na kung may pwede bang mabigyan ng rights dito sila Ate Isabel. Kung talagang may nagmamayari nito. Wala. Pero yun nga lang. Doon sa second plan natin. Siguro much better yun. Na may alisa lang din sila dito. Kung may makukuha si Ate Isabel na pwede nating hulugan na lupa. At least magiging sarili pa nila yun. Wala sila magiging problema kaysa dito at hindi sila abutin ng tubig. No, Isabel, basta ganun na lang ha. Anuhan lang, tulungan lang tayo. Magtanong kapag napagawi ka diyan, magpatulong ka baka may alam kayong binibenta na lupa at kami makikipag-usap. Ha? Kahit sabihin mo na lang kung may pinagbibili kahit mga ang sukat ay 150 square meter, malaki 'yon at Isabel, pwede kayong magtanim. Ganun yung kukunin natin ha kung may pinagbibili dito banda. Ha? Okay, yun na lang. Yun na lang yung plan natin. May naano po kasi ako na dati ng mga nakaraan kaso naabot din po siya ng tubig. Ay, naabot Tsaka din. sulok din siya. Parang ganyan. Parang ganito din. Pero wala pong ganito sa may bandang crossing na po baga siya. Pero inaabot ng tubig.
Naabot din po yun pag nabaha at meron dun parang pula si inaanay daan. Okay, dun tayo sa sa safe kayo, ha? Oh, magtatanong-tanong pa rin kami. At saka meron naman na kami ditong Sa may Kilati, Ilina. nasa tabing kalsada lang 'yun. Opo, yung dito po pag di ba yung tulay sa may Kilati, meron na, tapos may tulay po bagang sa Urunan. Oh, sa unahan, doon, malapit doon. Opo. Hindi ko Okay. lang pa parang mahal naman kasi nung inaano nila. Basta tanungin mo, ha? Kung may bibigay naman sa atin kahit mga 150 square meter, ano yun natin, kakusapin namin, ha? At kami makikipag-usap, no? Kasi sa ganyan naman natatawaran pa yan, ay. Ano? Depende naman sa pag-uusap. Ano? Okay, sige, ganun na lahat, Sabel. Okay, so mga kalingap, salamat sa pagsama sa amin ngayon dito Kalat Sabel, at ginagawa natin yung best natin para dito Kalat Sabel, although napipending na dapat nasimula na nung isang araw pa, pero wala tayong magagawa kasi meron pong nagiging problema dito sa lupa na ito. Kaya much better na lang, doon na lang tayo sa second option natin, na kung may makuha dito na lupa 150 square meter, malaki na po yun, parang kagaya ng Calaros na pabahay ni Commander. Maganda po yung ganun kasi may space in case na may pwede pang mapagawan. Pwede doon, habang wala, pwede nilang pagtaniman. Ngayon, umuulan na, pauwi na kami, at maraming salamat ulit. Nakausap ko pa si Ate Isabel behind the camera, at sinabi nga niya na ang dami din palang tao nagsasabi sa kanila na mas mainam pa daw na sabihin sa amin na maghanap na lang ng lupa na pwedeng makuha na mura lang o pwede papayag ng hulugan. Kasi alam din pala nila talaga na nagkakaroon talaga ng initan dito sa lupa dito. Yan pa naman yung mahirap, yung lupa ng pinag-uusapan. So yun lang, maraming salamat. Supportan niyo Marcos TV channel, Alma Vlog sa Facebook page ni Commander, at Commander ni Marcos sa kanyang YouTube channel. Umuulan na, pauwi na kami. Kanina pa kami basa. So, maraming salamat. God bless po sa lahat. God bless po.